Hello? Mula po Hello, sa hello? ikalawang palapag Hello? ng Senate Building, Marisol Abduraman, ito ho ay live feed. Nangyayari po ngayon, mismo sa ikalawang palapag ng Senate Building, yung kaguluhan na yan, Marisol, please. Ano ang nangyayari? Ikaw na ang magbigay ng detalye. Emil. Yes, please, go ahead. Emil, yes, can you hear me? Nagtakbo kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagkako. Ay, nakita namin kanina si Jen. Dali, ouch! Emil, ano ito? Kung narinig niyo, another pagkako. Nakarinig tayo ng sunod-sunod. Nakapito. Oh my God! Kasi, sunod-sunod na putukan dito, Emil. May mga nakapulbato dyan na marin, Sunod po, naputok. PNP, at saka ang mga armado at saka nakabulong po ng Senate Security. Pinatas tayo ngayon kasi. Marisol, kung ako'y naririnig mo, kayo at ang cameraman mo ay pumwesto muna sa isang ligtas na lugar. Tatawagin ko na si Ian Cruz. Na narito rin, ha? Nariyan din sa area na yan. Ian, naririnig mo ba ako? Ano ang pwede mong maibigay na detalye sa nangyayari ngayon sa ikalawang palapag ng Senate Building? Yes, Emil, sa mga sandaling ito ay talagang naririnig namin ang mga putukan dito. Hindi namin alam kung kanina nanggagaling yung burst ng fire. Talagang matindi ang nangyayari. Tension dito. Ian, Emil, nagtatakbuhan kami dahil malakas ang mga putok dito sa second floor. At ito, wala na tayong nakikitang kuryente, liwanag. Namatay ang mga ilaw, parang emergency light na lamang yung gumagana ngayon. Yan, Emil, ang lalakas ng mga putok. So, Ian, yes. Kayo ay lumugar lamang sa isang ligtas na posisyon. Ano, ha? Yan bang putok ng baril galing sa baril ng Senate Sergeant at Arms o merong ibang pinanggagalingan yan, Ian? Emil, may nakikita kasi tayo na mga taga-Senate Sergeant at Arms, meron din mga nakacamouflage na bumabaril dito. Pero babaril tapos biglang hihinto. So, gano'n ang nangyayari ngayon dito. Talagang mataas ang tension. At siyempre, nakahawak lahat sa baril. Even yung mga naka-perimeter dito. So, tinitingnan na. Napapakinggan niyo ba kung saan ang kanilang tinatarget na binabaril? Iyan? Sa ngayon, ang nakikita lang namin, nasa second floor kami, ito yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Yun yung pinaka-point kung saan nagagaling yung burst. Ito. At ito, pinatras kami. Aha? Pinatras kami ngayon. Kaya tumatakbo kami. Marisol, nasaan ka na ngayon, Marisol? Marisol, Marisol? Yes, Mel. Nagtatakbuhan pa rin kami kasi pinatras tayo lalo dahil ang mga Marines kanina na sunod-sunod na nagpaputok. Ayaw matras na rin at napalapit sila lalo dito sa atong location. Pinagtutulak tayo ng mga authorities dahil talagang pinapababa na tayo. Dahil nga naslubang napakadelikado na ng sitwasyon. Earlier, Mel, kung narinig ninyo kanina, sunod-sunod na putok ang ating narinig. Medyo lang ang pinapaatras kanina, pero ngayon, andito na rin, kasama na rin natin yung mga naka-full battle gear ng mga Marines at ang mga Senate Sergeant Arms na naka-full battle gear din. Pinatay na ang ilaw sa Senate Building. Mel, napakadilim na ngayon dito. At Marisol, please. Sino ang kaputukan Yes. nitong Marines? Sino kabarilan nitong mga ito? Emil, hindi malinaw sa atin kasi walang nagbibigay sa atin ng kumpirmasyon kung sino ang kanilang kabarilan. Pero earlier, kinumpirma ng Office Sergeant at Arms na nandito na sa area ang NBI. Nagkaroon din tayo ng informasyon na ginagrinder na rin dahil pilit nga nilang pinapasok etong Senate Building. Kanina nakita natin si General Aplasca, Emil, kasama yung mga naka-full battle gear na Marines
at ito nga mga Senate security at ilang pulis. Tapos few minutes lang after that, nakarinig na tayo ng putukan. Kaya ayun, pinaatras tayo kasi talagang nagkaroon kanina ng episode na sunod-sunod talaga. Sa ngayon, medyo natigil ng konti pero ayan, nasa harap lang natin yung mga Marines, tanaw natin. Sabi ko nga kanina, Emil, madilim na rin. I believe parang pinatay na rin nila yung ilaw dito sa Senate building. Alam mo, Emil, kanina pa tayo actually pinapalabas. Dahil yun nga nag-lockdown sila pero wala na rin tayong choice kasi hindi na rin naman makalabas dahil yun na nga, isinara nila. Pero At, Marisol, nakita namin na binuksan nila yung isang steel barrier dyan, no? So I guess paghahanda ito para makapag-evacuate sila ng mga tao dyan? Yes, we believe so. Wala nga lang tayong ganung confirmation pero yes, kasama yan sa kanilang ginawa para just in case magkaroon ng emergency evacuation ay may lalabasan pa itong mga taga-Senado, Mel. Magpasalamat muna kami sa iyo, ha? Pupuntahan lang namin si Mark Salazar. Mark? Mark, kamusta ka sa kinaroroonan mo? Yes. Mel, kukumpirmahin ko na binuksan nila yung roll down na accordion dito, no? Para makapag-evacuate ng tao at hindi lock dahil kagaya kanina naka-lockdown. Kasi kanina, sumama kami dun sa puwersa ng OSAA na pupunta dun sa second floor, doon sa parte ng second floor na may access to GSIS. Kung saan yung, di ba yung sinabi ni Ian Cruz na may movement sa GSIS site, pumunta dun yung puwersa. Kasama mismo si General Aplasca. Gear up siya at may hawak din siyang high-powered firearm. At nung papunta na kami, papalapit kami, ayun na, biglang nagkaputukan na. So, ito ay, we are assuming na, of course, hindi friendly force, yung nakasakupan nila. Ang kasama kasi ng OSAA dito, Office of the Sergeant at Arms, ay yung kanilang augmentation unit na nanggagaling sa PNP. Makikita naman yan sa kanilang badge sa kanilang arms at nandito din may mga taga-Coast Guard. Lahat yan ay kasama augmentation force sa panig ng OSAA. And then of course yung sinasabi na may elements na gustong pumasok dito, nagkaputukan na hanggang sa ilang putukan, walang katapusan, pinapatay ang mga ilaw, ay yung mga media were forced to step back, hindi tumakbo kami paatras dahil palapit yung palitan ng putok at until binuksan nga nila yung accordion sa baba to let us out. Ngayon, hindi natin alam kung anong nangyayari kasi nung nagkakaputukan, may mga security from OSAA na nagsasabing walang papasok ng kwarto kasi baka ikimatrap. Of course, sa second floor, marami ritong committee rooms, yung kung saan gumagawa ng committee hearings. Walang papasok doon. It's going to be unwise and unsafe kung papasok sa kwarto. Kaya kami lahat tinutulak pa atras sa hallway hanggang makababa kami ng main staircase, papunta sa ground floor. So ngayon, ang mga media na kaninang nakaabang sa taas ay lahat nandito ngayon sa baba. Hindi namin naririnig kung ano nangyayari sa taas. Habang kami ay nag-evacuate, madilim, pinatay ang mga ilaw. So you can imagine yung chaos habang nag-evacuate ang press, ganun din ang ilang mga tao ng Senado. Teka lang ito pakinggan ninyo. Sir, kamusta? Hindi, kamusta lang sir? Nagpuputukan pa? Kamusta si General Aplasca? Nandun, saan sumugod kinakausap namin na I-point po tayo dahil may papasok sa sasakyan, mag-deliver ng papel. Isa ito sa mga senior officer ng OSAA, anong kinakausap namin. Anong gusto nyo? Masama kayo doon. Papasok. Saan nyo gusto? Yung hysteria is among some of the members of the press kasi may mga kasama na na-trap doon sa loob May mga cameramen na natrap pa sa loob doon sa putukan at yung naririnig nyo na of course panicking are mga kasamahan natin, yung mga reporters hinahanap, pina-account yung kanilang mga kasama sa kanilang estasyon. Wala makapagsabi kung kamusta ang sitwasyon sa taas, ongoing pa ba ang gunfight dahil wala tayong
nakikita lang natin ay so much action pero walang detalye. Ganyan ang sitwasyon dito, Mel, Vicky. Sige, Mark, Let us, Mark, mag-ingat ka dyan, ha? Tapos ngayon naman, kamustahin natin si Marisol yes, Abduraman. yes. Let us account for let's- all yes, our okay. reporters, no? Marisol? Marisol, come in, Marisol. Mel, yes, Mel. Where's your position, Marisol? Mel, I'm sorry, come again, Mel. Tell us your position. Mel, patuloy tayong tinutulak nitong mga pulis na mataas kasi lubang napakadelikado na raw. Baka pati raw tayo ay tamaan. We're just few meters away. Sabi ko nga, ow! Few meters away po dito sa mga nakapulbagal na Marines. Hindi pa rin talaga tayo nabibigyan ng tumasignal kung sino yung klase itong kaputukan na nitong mga nandito sa Senado at kabilang na yung kanilang augmentation force, yung AFP at saka yung PNP. Gaya nga na nabanggit natin kanina, Mel at ni Mark, madilim pa rin dito sa ating area kasi nagpatay na sila ng ilaw. Nasa harapan pa rin si General Plasca kaya hindi pa tayo makukuha sa kanya ng update. But definitely, Mel, I don't know how will I describe it. It's more than tensional yung sitwasyon. Dahil talaga nagkabiglaan kami dahil sumunod lang kami doon kay General Plasca kasama yung mga nakapulbatal doon. But yun, ang sunod na nangyari ay sunod-sunod na putok na ang ating narinig. For now, Mel, medyo humupa ng konti, bahagya. Pero nakaposisyon pa rin itong mga sundalo at mga Senate security sa kanilang mga area kung nasaan sila ngayon. Tayo ay kinordonan na, pinatras tayo ng konti. Kanina pa tayo actually pinapababa, Mel, kasi ang kanilang apprehension na is talagang kailangan na nating bumaba dahil baka tayo raw ay tamaan ng bala dito dahil napakadelikado rin ng ating sitwasyon, Mel. Marisol, okay. Go ahead, Marisol, inaalam, Yes, Emil, go ahead. inaalam namin dito sa control kung nasaan ang posisyon mo. Nasaan ka eksakto? Location. Kung nandito tayo sa second floor ngayon, we are just actually few steps away from the central hall. Nakikita ito ninyong may gallery, yung kung familiar ang tayo sa Senado kung saan nandun ang pictures ng mga senador. Malapit na malapit lang tayo dito, tapos bandang... Sir, anong area yung kanina na nagkaputukan? Anong area po yun ng Senado, sir? Sa exit. Sa exit kasi ang alam natin, meron din daw tagusan doon. Kaya yun ang tinarget kanina na General Plasca dahil daw may possible na doon din lumusot. Itong hanggang ngayon hindi natin makumpirma kung ito nga ay mga kawani ng mga taga-NBI na nagpipilit pumasok. At ito rin Okay. patuloy natin kinukumpirma, Emil, kung ito nga ang nakaputukan kanina ng mga sundalo at pulis, Emil. Marisol, mula dyan sa pwesto mo sa ikalawang palapag ng Senate Building, ang binabanggit dito, si Senator Bato de la Rosa ay kasama ni Senator Robin Hood Padilla sa kanyang silid. Gaano kalayo yung posisyon mo kung saan nagkakaputukan kanina at yung posisyon ni Senator Bato ayon sa source? Emil, wala tayong information sa ngayon, kung nasaan exactly ang location ni Senator Bato at si Senator Robin Padilla. Pero nakita kasi natin sila kanina na bumaba. Malapit-lapit lang tayo dun sa elevator. Sabi ko nga dito sa session hall, I just cannot answer you kasi we don't know exactly where they are right now. Basta ang ating lang kasama ngayon or yung mga ating nakikita itong mga armadong pulis, sundalo at Senate security, Emil. Okay. So, Marisol, babalikan po natin mga kapuso ang ating mga reporter na nandiyan po sa loob at labas ng Senate premises.